pupunta tayo ngayon sa isang aircon dito sa Makati. Meron kasing aircon dito na 5 years na hindi na nagamit, tapos gustong buhayin. So tingnan natin kung anong pwede natin gawin dito sa aircon na to, mga kamaster. So let's go. Error FE. So ito yung error ng aircon na to. Okay, so buksan natin at i-check natin ang aircon. So wala siyang lamig. So itong aircon na to walang lamig. Carrier na 5 tons. At nakita nga natin putol-putol yung kanyang mga sensor. So ito yung isang sensor, yung temperature sensor na naputol. So ibabalik natin dyan. Idudugtong na lang natin to, mga kamaster, kasi nga ginagat ng mabait. So let's go. Okay, error FE kasi ito. So ang gagawin natin, idudugtong lang naman natin yung mga sensor niya. Yung dalawang sensor, yung metal at saka temperature sensor. Ayan, so assemble lang. Then okay na. Yun na yung ating metal sensor. Okay, so nakakonect na. So ito na lang. So itong dalawa na to, pagka ito nagkaroon ng error na FE, ito talaga yung nagiging problema. Itong dalawang sensor na yan. So okay na tayo. Ayan, gumagana na. So ang likod na lang ang ating titingnan. Okay, so ito na yung kanyang likod. So, bypass na yung kanyang pressure switch. Ang ginawa, dinirekta na from communication, papunta na siya sa kanyang line 1 ng coil. Tapos yung palabas, which is line 3. Ayan siya, nilagay sa line 3. Tapos kung makikita nyo, ayan, line 3 yan. Tapos kung mapapansin nyo doon sa kanyang terminal, nasa line 1 yung 220, na dapat yan nasa line 3. Wala namang polarity yan, pero yun ang dapat gawin. So ililipat natin yung connection from line 1, ililipat natin sa line 3. Kasi yung dalawang linya na yan ang ginamit para sa coil ng ating magnetic contactor. Okay, ayusin mo muna yung wire. I-straight mo lahat. So 3-phase na kasi, mga kamaster, ang ating aircon na carrier. So mayroon siyang line na 1, 2, 3 kasi 3-phase. Pero yung kailangang supply doon sa loob, which is 220 or single phase lang naman ang supply sa loob. Ayan, so ilalagay natin sa pangatlo kasi yan yung pinaka line 3. Pupunta siya sa line 3 sa magnetic contactor. Ayan. Basically kasi, pag nag-connect tayo from indoor to outdoor, kung ano yung line 1 natin sa indoor, ganun din dapat sa outdoor. So, kung ano ang 2 sa indoor, ganun din dapat sa outdoor. So, ang ginagawa natin, i-fix na lang natin yung connections. Ayan. So, okay na yung connection natin dito. Ayan. So, ito na lang, mga kamaster. So, dugtong na lang to, mga kamaster, kasi busted na or loose thread na ang kanyang terminal na. So, nag-fix na lang tayo ng mga terminals. Ayan. So, ang naging error nito, mga kamaster, nagkaroon ng error na FE. So, nakita natin yung connection dito. Teka lang. Yung connection natin dyan, medyo mayroong baliktad. Tapos,
dinugtong natin ng mga sensor, yung temperature at coil sensor kasi pinagpuputol ng mababait. Okay, so assemble na. Yan, after servicing, importanteng binabalik ang mga cover. Ayan, yung mga cover na yan. So, ibalik ninyo ang cover after ninyo mag-service para hindi kayo magkaroon ng short circuit, kasi pagka bumagyo o kaya malakas ang ulan o pwedeng pasukin ng ating system, then pag nataon na gumagana yan, magkakaroon ng shorted. Okay, so i-on na natin, tingnan natin kung gagana. On yun. Babaw lang ha. So, pwede na tayong mag-testing. At kung umabot na po tayo sa puntong ito, sa mga bago pa sa ating channel, please don't forget to subscribe, like, and share this video. So, testing na tayo. Antayin na lang natin to kung lalamig na. So, antay tayo ng mga 4 minutes para malaman natin kung gagana na. A few moments later. Ayan na siya. Lumalamig na ang ating aircon. So, ayan na nga mga kamaster. Na-solve na naman natin ang problema ng aircon na to. Isa itong 5-tonner na floor stand. Yung mga basic pa to, pero gusto kasing magamit. Sayang din naman kasi. Kaya pinabuhay sa amin. Alright, so na-solve na natin ang problema na FE dito sa aircon na to. So ilang taon din hindi nagamit tong aircon na to, then pinabuhay sa atin. So nakita natin nawala ang freon, tapos nagkaputol-putol ang mga sensor, then may mga baliktad na connection. Siguro yung dating gumawa nito, binaliktad niya ang connection sa likod para pag mayroong gagawa, sabi niya siguro para hindi magawa. Pero nakita natin kung ano yung sira. So maraming salamat ulit mga kamaster. Sana ulit may natutunan kayo sa video na to. Sa ating mga bago pang subscriber, huwag po kalimutan mag-subscribe, like and share ang ating video. Maraming salamat.